Ito naman, si Lacuna, good job. United Muslim Community, in-endorso si Mayor Hani, and then si Vice Mayor Yul Servo, and then Congressman Chua. Ito si buong ticket. Etong si Congressman Chua kasi, ito ho yung kapartido ni Isko. Yan. Tapos, tagano yan, Aksyon Demokratiko, at nananatili pa rin siya, alam ko sa Aksyon Demokratiko. Now, etong si Chua, Joel Chua, wala dyan sa picture hindi ito si Joel Chua. Yan yung kauna-unahang congressman na hindi po kasama sa UNITEAM na nagpa-interview sa amin dahil gusto niyang ilabas yung mga findings niya tungkol doon sa confidential funds ni Sara. Isa yan sa talagang tumutok. Bukod doon kina Franz Castro, bukod doon kila Akop, doon sa major players ng tawag diyan yung Committee on Good Government and Accountability. Yan, sila yon. Taga-Aksyon Demokratiko. Na kahit na partidong dilawan kabilang siya, mas pinili niya na unahin yung interes ng bayan. That's Joel Chua, nakatiket ni Hani Lacuna. Diba? Kahit na alam naman po natin na ito hong partido ni Isko, Aksyon Demokratiko, ay Duterte, pro-Duterte, ayaw lang masabing kaalyado, pero alam naman ng lahat na ang partido na yan ang patakbo ni Duterte diyan sa Maynila. Kabilang pa nga diyan yung Lopez na nasa ticket ni Yorme. Kabilang yan yung Lopez. Kaya hindi rin ako bilib sa mga Lopez doon lalo nang nalaman ko yan recently dahil merong Lopez dating pinatakbo rin para mag-mayor ng Manila noong time ng UNITEAM. Nako, galing rin kay Digong yung pera. Hanggang ngayon yung pera rin galing din daw kay Digong. Gaano ba kasi ka-importante ang Manila? Ang labanan po sa Manila, agawan ito kumbaga ng Marcos administration at saka ng Duterte influence. Sa Duterte, advance party nila kumbaga ang pagkapanalo nila Isko, nila Moca, at saka ng iba pang mga kaalyado nila diyan sa Maynila. Dito naman sa administration, kailangan nilang mapanatili yan diyan kasi yan ang pinakasentro ng ating bansa. 'Di ba? Pinakasentro yan. At dapat malaya sila diyang nakakagalaw. So kaya nga dapat dapat kasi sanang malinito ni Hani Lacuna, maaga pang naiparating yan sa Malacanang na kapos kami sa kaperahan. Dahil lang nangyari yung nakarang administration, kami ay ibinaon sa utang. At kailangan namin syempre pangatawanan yung debt servicing, yung mga utang namin. Kailangan unti-unti namin binabayaran. Kaya lang naaapektuhan yung mga services. Tapos nadali pa siya dahil ang iniwan ni Isko sa kanya lahat-lahat kumbaga remnants ni Isko, yung kontrata ng basurang paalis, di iniwan na sila ng basura, di namantot sila. Diba? Plus tauhan ng mga balahura. Yan ang malini. Sana nga lang kung makakabalik pa sila kung makakabalik o kung sino man ang mananalo dyan, huwag nilang gagawin na i-absorb yung mga tauhan na na-appoint, na binigyan ng trabaho dahil yung mga sumuporta sa mayor. Yan ang nangyari na kay Erap noon. Nakapalibutan siya ng mga tao na hindi niya mga kaalyado talaga. Yung mga totoong sumuporta sa kanya, hindi niya binigyan ng pagpapahalaga. So anong ending, di ba? Laglag sa Erap. Yan pa yung mga unang bumitiw. So rito kay Hani Lacuna, simula ng administration niya, yan yung mga nagpakatamad-tamad at papadugyot ng Maynila, hindi nagtatrabaho ng maayos. Dahil kung tutuusin, di ba, nagpalit lang naman ng mayor, wala namang inutos ang mayor ngayon na magpakatamad kayo, padugyutin ng Maynila, wala. So ibig sabihin, same order din. Tsaka common sense, kung kailangan nyo maglinis kayo. Di ba ganun lang yun
No, doon sa mga barangay, 'di ba? Ngayon, dito naman endorsement ng Muslim community. Okay, so anong meron at nakuha niya ang tiwala ng mga to kasi mahirap rin makuha ang Muslim community. Naalala ko kasi to dati when I was a student and tumakbo ako na sa student council for vice president. Nag-support din sa amin yung mga Muslim noon eh. Kaya naalala ko to. Alright, may mga Muslim community nga rin pala dyan sa Manila na na malaki rin ang bilang yan. Sana makatulong sa kanila. Okay, so iwan na nga muna natin to. Shinare ko lang sa inyo.